Hindi agad nakahuma si Anna na maramdaman niya ang tuluyang paglapat ng mga labi ni Jason sa mga labi niya. She was shocked. Akala niya tinatakot lamang siya nito, pero kumakalik to sa kanya ngayon para bang pag-aari nito ang mga labi niya. He even slid his tongue inside her mouth. Natulala na lang ang dalaga dahil sa bilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang naranasan na rin niyang mahalikan ng tunay. Maliban sa mouth-to-mouth resuscitation na ginawa sa kanya noon ng hero niya. Masyado pa siyang bata noon kaya di pa niya alam ang mararamdaman. Pero bakit parang may naramdaman siyang pamilyaridad na di niya maintindihan? She tried to resist him, but she was weakened by the thousands electricity bolts throughout her body. Wala siya nagawa, kahit ramdam niyang mas naging mapusok ang bawat pag-angkin ni Jason sa mga labi niya. Wala tong pake kahit para lang tong humahalik sa tuod dahil di naman marunong si Anna. She tried to kiss him back nang maalala niya na baka magtaka ang binata kung bakit hindi siya marunong humalik. Pero ang ending nakagat lang niya ang ibabang labi nito, dahilan para mapatigil to sandali. I'm sorry. Namumula ang mukhang bulong ni Anna. Para siyang matutunaw sa klase ng titig na pinagkalob sa kanya ni Jason na mga sandaling iyon. Nanonood yon sa buong pagkatao niya. Akala niya magagalit to sa kanya pero nagtaka siya dahil sa halip amusement ang nabasa niya sa mga mata nito. But I am not. He whispered while their lips were just a few inches away. His warm breath on her lips made her swallow twice. She gasped when he almost touched her lips with his again. That is why you should not provoke me. Sinabi ko naman sa'yo hindi ko maipapangako na magiging mabait ako sa'yo. Di niya maintindihan ang sinasabi nito. Kinunutan niya to ng noo. Jason, now pay the consequences. Pagkasabi nun walang gatol na muling sinibasib siya ng halik ni Jason. Mas sumigpit pa ang pagkakahawak nito sa pulsuhan niya at sa pagkakataong yon mas naging mainit pa ang halik nito na tila nagpaparusa. Napaungol ng pagpaprotesta si Anna at sinubukan din niyang magpumiglas pero naramdaman niyang mas napalapit lang ng husto ang katawan nila ng binata. Napapikit siya sa init na nadaraman niya mula sa katawan ni Jason. Para siyang posporo na biglang lumiyab nang dumiin ang batipulong dibdib nito sa dibdib niya. At di may paliwanag ang kakaibang sensasyon na umalipin sa kanyang sistema ng mga oras na to. Naramdaman ni Anna tina nagkaroon na ng sariling isip ang mga labi niya. Kusang bumuka ang bibig niya ngunit bago pa man niya matutunan kung paano tumugon sa mga halik ni Jason, bigla na lang sumagi sa isipan niya ang kamukha niya. Si Amelie, ang kakambal niya at siyang totoong nagmamay-ari sa lalaking humahalik sa kanya ngayon. Bago pa magsimulang magustuhan ni Anna ang mga halik sa kanya ni Jason, natauhan na siya. Humawak siya sa magkabilang balikat nito at buong persa, tinulak nito palayo sa kanya. Na magkaroon ng distansya ang kanilang mga mukha, tila nun lang din na himasmasan ang fiancé niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo, umalis ka na dito. Umalis ka na sa buhay ko. Kasing lamig ng mga mata ni Jason ang boses nito nang umalis to sa kanyang ibabaw. Shit! Nagmumura na tuluyan na tong bumaba ng kama at nagmamadaling naglakad palabas ng silid. Fix yourself. Ipapasama kita kay Mang Dario pabalik sa Taguig. Ngayon din. Mariing pahabol nito at di man lang siya nililingon. Parang di pa rin makapaniwarang nasundan na lang ng tinga ni Anna ang papalayong figura ng binata. Parang wala sa animo na napahawak siya sa may kalabi na kanina lang ay angkin-angkin nito. Hanggang ngayon ramdam na ramdam pa rin niya ang mainit na malalambot na halik ni Jason. Halo-halo ang nararamdaman niya na lalo pang nagpagulo sa isip niya. I'm sorry, Amelie. Hindi ko sinasadya na magpahalik sa fiancé mo. Mahinang kiusap ni Anna sa kanyang sarili nang sa wakas magsara ang pinto na libasan ni Jason. Hindi ko alam na hahantong pa sa ganito ang galit niya sa'yo, pero hinayaan mo lang na halikan ka niya. Kontra naman ang isipan niya. Pabagsak na naupo sa gilid ng kama si Anna. Parang gusto niyang kastiguin ang sarili dahil alam niyang magsasabi ng totoong isip niya. Yes, she tried to stop him. Pero batid niya rin kung bakit nabigo siya. And that's because she liked the feeling of being kissed by her twin sister's fiancé. Ano ba, Annabelle? Mag-focus ka sa totoong misyon mo. Huwag kang magpatalo sa presensya ng lalaking yun. Paalala niya sa sarili, pero paano? Kung sa tuwing magkakalapit silang dalawa ni Jason ay nakakalimutan na niya ang mga plano niya. Mariing pinikit ni Anna ang kanyang mga mata habang pabagsak din siyang humiga sa kama. Ilang araw na siya sa misyong ito. Dapat malinaw na malinaw pa sa isipan niya ang kailangan niyang gawin. At iyon ay siguraduhin lang na matutuloy ang kasal ng dalawa sa pamamagitan ng pagpapanggap niya bilang si Amelie.
Wala sa usapan nila ni Mrs. Grayson na isasama ni Ana ang feelings niya. Patawarin mo ulit ako, kapatid. Dumilat siya ng mata at tumingin sa kisame na para bang naroon ang mukha ni Amelie. Promise, susubukan ko. Hindi na ako magpapaapekto pang muli kay Jason. Kapag nagkaharap kaming muli, madilim ang mukha ng binata kahit lumabas na siya ng silid na iyon. Akala nga niya matagal niya nang kinalimutan ang kakaibang damdamin niyang yon para sa dalaga. But when he kissed her earlier, he had an erection right there. At hindi siya basta-basta nakakaramdam ng ganoong pagnanasa. Wala pa ni isa sa mga babae na dumaan sa kamay niya ang nagdulot ng ganon kabilis na epekto sa kanya. Kung hindi nga lamang siya itinulak nito, baka higit pa rin ang ginawa niya. Hey bro! Napahinto sa mabilis na paglalakad papunta sa kwadra ng mga kabayo ang binata na makita niya ang papalapit na si Nathaniel. Tiningnan niya ito na masama na maalala niya ang ginawa nito kanina. Lalo pa uminit ang ulo niya sa tuwing bumabalik sa isip niya ang nakita niyang paghawak nito sa bewang ng dalaga para ibaba sa kabayo. Not now, Nathaniel. Mainit ang ulo ko. Baka masapak lang kitang gago ka. Tinalikuran niya na to pero narinig niyang tinawanan lang siya ng kaibigan. I'm willing to accept my punishment for touching your girl. Pero bago yun marami ka munang kailangan ipaliwanag sa akin. Pangulit nito habang nakasunod sa kanya. Hindi ikaw may-ari nitong ride and fall kaya wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Gago. Asik niya rito habang tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad. Ayaw niyang harapin to at baka kamao niya ang sasalubong sa mukha nito. Si Tucker lang po pwede mag-interrogate sa akin. But I am the VP here. Ako ang in charge kapag walang president at owner nitong club, right? And besides, ako nagdala dito kay... Narindi siya sa kadaldala ng kaibigan, kaya tumigil siya sa paglalakad, nang bigla na lang niyang tong sinuntok sa mukha ng harapin niya. Sa kabila ng takot ni Anang baka maulit ang nangyari sa kanila ni Jason kanina, na naig pa rin ang misyon niya. Hindi siya lumabas ng silid para di siya makita ni Mang Dario at isama pabalik ng tagig. Nakahanda na rin ang depensa niya sakaling pilitin man siya ni Jason na umalis sa lugar na yon. Ngunit ang pinagtataka ng dalaga, hindi yon nangyari. Hindi na siya binalikan ni Jason. Isang oras na rin nga yata ang lumipas simula nang lumabas ito. Nakaramdam ng pagkalam ng kanyang sikmura si Ana, kaya napilitan siyang lumabas para kunin sa sasakyan ang mga pinamili niyang pagkain ni Mang Dario kanina. Dahan-dahan mo na siyang lumapit sa pinto at pakiramdam niya. Sa labas, tahimik. Saka lang niya binuksan na marahan ang pinto at sumilip sa maliit na awang. Baka kasi nasa paligid lang si Jason, nag-aabang sa paglabas niya, tsaka siya sapilitang isasakay sa sasakyan. Napangisi si Ana na makita niyang walang tao, bahagya siyang yumuko. Maingat at dahan-dahan din ang mga hakbang niya para hanapin ang kinaroroonan ng sasakyan nila. Di niya nakita kanina kung saan pumarada si Mang Dario. Naiwan din niya sa loob na yon ang bag at cellphone niya, kaya hindi niya to matatawagan. Inubad ng dalagang suot na blazer at ipinantakip sa ulo para itago ang mukha nang may marinig siyang mga yabag papalapit sa kanya. Wala siyang nakita na po pwedeng pagtaguan. Dahil sa pagtakip niya ng kanyang itim na blazer sa buong ulo niya, kaya wala na tuloy siyang makita. Napatili na lang si Ana nang may mabangga siya. Muntik siyang mawala ng balanse. Mabutit may humawak agad sa pulsuhan niya at tinulungan siya para maging steady ang pagtayo niya. Hey, who are you? Anang baritonong boses sa harapan ni Ana. Dahil di naman yon boses ni Jason kaya tinanggal na niya ang pagkakatakip ng blazer sa ulo niya para lang umuwang kanyang bibig nang tumambad sa harapan niya ang gwapong mukha ng lalaki. Isa rin kaya siya sa mga kaibigan o kamag-anak ni Jason at Nathaniel? Ang maputing lalaki at 6-footer ngumiti sa kanya. So, it's you. Nathaniel was right. Kumunot ang noo ni Ana sa sinabi nito. Para kasing may ibig sabihin yon eh. Anyway, sorry kung nabangga kita ha. Nagmamadali kasi ako eh. Apologetic sabi pa nito. Doon pa lang nasabi niyang mabait ito at mukhang matinong kausap. Tulad din ni Nathaniel. Unlike Jason na siguradong ipinaglihis sa regla. It's okay. Ako naman may kasalanan eh. Ako nga dapat mag-sorry. Pinilit ni Ana maging kaswal ang pakikipag-usap sa lalaki. Di niya alam kung kakilala ba to ni Amelie. Kaya agad niyang pinigilan ang sariling magpakilala dito. Nagtalukbong ako ng ulo habang naglalakad. Napakamot siya sa ulo, kahit ang pagtatanong sana sa pangalan nito ay naagapan din agad ng dalaga. Parang naaliw sa kanyang lalaki. Bakit ka naman kasi nagtakip ng mukha? Paano ko nadapa ka? Kinagat ni Ana ang ibabang labi. Pinagtataguan ko kasi sa Jason.
Pinipilit niya akong pauwiin ng Taguig at yun ang di niya napigilan. Ang sabihin ng totoo. Nagbabaka sakali siya na baka maging kakampi niya ang lalaking to sa pananatili niya rito sa club. Sana nga. Si Jason? Kumunot ang noo ng gwapong lalaki. Para tong napaisip sandali. Pero bigla ring nagliwanag ang mukha. Ah, si Jason. Yes, si Jason. Yung fiancé ko. Napakamot siya sa ulo at pinalamlam ang kanyang mga mata. Mukhang mas mabilis ba antig tong lalaking kaharap niya ngayon kaysa kay Jason. Alam mo na, may nagawa akong kasalanan sa kanya kaya galit siya sa akin ngayon. Gusto ko sanang bumawi sa kanya pero ayaw naman niya. Bato yatang puso ng kaibigan mong yun eh. Di sumagot ang lalaki hanggang ngayon, problema pa rin niya kung anong pangalan. Nakatitig lang to sa kanya, pero siguradong dalaga amusement ang nababasa niya sa mga mata nito. Pwede mo ba akong tulungan sa kanya? Please? Pinagsalikop ni Ana ang mga kamay at mas pinalambot pa niya ang kanyang anyo sa harapan ng lalaki. Gusto ko talagang matuloy ang kasal namin. Mahal na mahal ko ang kaibigan mong yon. Lord, please forgive me. Hindi pa rin kumikibo ang lalaki at kinakabahan ng dalaga sa pananahimik itong iyon. Dahil hindi niya alam kung naniniwala ba to sa kasinungalingan niya. Sure. Sa wakas ay sabi nito na nagpabalikwas sa mukha ni Ana. Really? Matutulungan mo ako na magkaayos kami ni Jason? Muntik na itong mayakap sa sobra niyang galak. Lalo't nakikita niya sa mukha nito na hindi ito nanloloko lang. Pigil ang ngiti ng lalaki nang tumango-tango ito. Yes, I can really do that. And don't worry, dahil hindi ka niya mapaalis dito sa Ride and Fall. Ride and Fall? Ride and Fall. Ulit nito sa tonong nagpapaliwanag. Ito ang pangalan ng riding club namin. Exclusive lang to para sa amin na magkakaibigan at magkakamag-anak na puro lalaki. Inaalaw lang namin dito mga babae kapag personally invited ng sinamang member. Bakit Ride and Fall ang pangalan? Di ba para nakakatakot? Puro ng kainosentihang tanong ni Ana. Sasakay tapos mahulog sa kabayo, ganun ba yun? Amused na tatawa ang lalaki. Halatang nag-e-enjoy to na kausap siya. May deep meaning ang Ride and Fall. Pwede mong itanong kay Jason, bakit di na lang ikaw mag-explain? Gusto sana idagdag ni Ana pero naisip niya na baka makulitan na to sa kanya. At imbes tulungan siya, palayasin din siya nito. Kapag natigilan siya, parang gustong lumuwa ng mga mata niya. Bakit nga ba siya tanong ng tanong sa lalaking to? Kung totoo ang sinabi ni Mang Darren na ilang beses na raw nakapunta rito si Amelie, ibig sabihin alam na niya ang pangalan nito na riding club at kung ano man ang ibig sabihin noon. Kinakabahan at kagat ang labi na patitig si Ana sa lalaking nasa harapan. Parang wala sa mukha nitong nagtataka to sa kainosentehan niya. Baka hindi pa nga talaga alam ni Amelie ang meaning sa likod ng Ride and Fall. So, sorry kung makulit ako ha. Sana hindi magbagong isip mo, tulungan ako kay Jason. Sabi na lamang niya kapag kuwan. Of course, basta't wag ka lang umalis sa tabi ko. Hindi ka rin mapapaalis dito. Kumunot ang noon niyang tuwingin dito. Ano bang ibig niyang sabihin? 24/7 kami magkasama habang nandito ako sa club? Hindi naman kaya magselos niyan si Jason at lalo pa siyang magalit sa akin. He laughed softly. Hindi mo ba alam na minsan kaming mga lalaki, mabilis kaming matauhan kapag nakita namin na may kasamang ibang lalaki ang babaeng gusto namin? He winked at her. I hope you know what I mean. Palibhasa, virgin pa ang isip ni Ana sa mga ganong bagay, kaya't ang tagal na nag-loading bago nag-gets ang ibig sabihin ng lalaki na ngayon lang nakaharap at nakilala, pero ang gaan na agad ng loob niya. You mean, pagsiselosin natin ang kaibigan mo? Exactly. Bahagya siyang napangiwi. Hindi ka natatakot na baka magalit siya sa'yo at sapakin ka niya? Kasi 'di ba siyang nobyo ko tapos sa'yo ko ditikit habang nandito ka sa club? Naguguluhan pa rin siya. Ako, sasapakin ni Jason? Saglit na nagyabang ang lalaki at nag-flex ng muscle sa braso. He won't dare. Trust me. He winked at her once again. So what now? Payag ka na ba sa naisip kong plano? Nahiwagaan pa rin si Ana sa mga pinagsasabihan ng lalaki pero nag-umpisa na siyang maaliw dito. Lapatango na lang siya habang nakangisi. Payag na payag. May nakita siyang kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi lang niya pinansin dahil nilahad na ng lalaki ang kamay nito sa harapan niya. By the way, I'm Leo Axel. Leo Axel Mondragon. Mondragon? Napatili sa isip si Ana. Isa rin siyang Mondragon. Ibig sabihin kamag-anak na Jason ang lalaking kaharap, pero kanina pa niya sinasabi ditong kaibigan lang nito ang fiancé niya? At di man lang nito tinatama yun.
Annabel, patay kang babae ka. Huwag mo nang hanapin si Mang Dario. Pabinabalik na siya ng tagig ni Jason. Sabi ng lalaking Leo Axel palang pangalan. Nang tanongin ni Ana kung kilala ba nito ang driver ng fiancé niya. Bakit mo ba siya hinahanap? Akala ko ba ayaw mong bumalik muna ng tagig? Gumuhit ang kuryosidad sa gwapong mukha nito. Hindi napigilan ng dalaga na himasin ang tiyan niya na kanina pa humihilab. Nagugutom na kasi ako. Nasa sasakyan namin ang pagkaing binili ko kanina. Yun lang pala eh. Bakit naman di mo sinabi ka agad? Tinapik siya nito ng marahan sa kamay. Halika, tamang-tama. At di pa rin ako kumakain ng lunch. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin sa resto. French food ang menu ngayon ni Chef. Gusto sanang umuo ni Ana dahil gutom na talaga siya. Pero kung sa restaurant sila pupunta, sigurado marami ang tao doon. Mga tao na kakilala ni Amelie ngunit hindi siya. Baka di pa niya kakayanin magpanggap sa harap ng karamihan. Salamat na lang, Leo, pero maghahanap na lang ako ng tindahan sa labas. Tindahan? Amused na kumunot ang noon nito. Wala kang mahahanap na tindahan sa paligid. Private property to. Pag-aari ng owner nitong ride and fall na si Tucker ang buong lupaing nadaanan ninyo kanina. Papasok dito. Kaya walang po pwedeng magtayo dito ng ibang establishment. Nakagat ni Ana ang ibabang labi. Oo nga pala. Puro bakanting lote nga pala ang nadaanan nila kanina. Tsaka sakali mang may mahanap siyang tindahan, wala pa rin siyang pambili. Kasi nga nasa bag din ang pera niya. Problemado na napatidig siya kay Leo. No choice na talaga ako nito. Kung gusto mo naman, doon na lang tayo sa bahay ko. May binili akong pang merienda. Yun na lang munang pagsaluhan natin kung ayaw mong sa resto tayo kumain. Saglit na nagtaka si Ana. Bakit parang alam ng lalaking ito ang problema niya? Hindi ba nakakahiya sa'yo na sumama at makikain sa bahay mo? Hindi siya basta-basta sumasama sa mga lalaking nagayaya sa kanya kahit na pa siya kagutom. Ayaw niya kasi magkaroon ng utang na loob o kaya natatakot siya na baka mag-take advantage siya. Pero iba ang pakiramdam niya kay Leo. Napakabait niya. Ang gaan ang loob niya rito. Siguro dahil alam niyang kamag-anak ito si Jason. Baka nakakabahala na ako sa'yo. He chuckled. Bakit ka naman mahihiya? You're a guest here. At bilang member nitong Ride and Fall, hindi namin po pwedeng pabayaan ang bawat bisita rito. Pero hindi mo naman ako bisita eh. Ang sabi mo nga kanina, personally invited lang na babae ang po pwedeng umapak dito. At di rin naman ako bisita ni Jason dahil ayaw nga niya na nandito ako. Kung ayaw niya, di ako. Ako na lang mag-i-invite sa'yo. From now on, bisita na kita, 'di ba? At ako lang ang po pwedeng magpaalis sa'yo. Napapantastikohan na talaga siya sa taong to. Ba't kaya ang bait-bait nito sa kanya? Siguro dahil ang pagkakaalam nga niya, fiancé ako ni Jason. Sige na nga, sasama ako sa'yo. Ikaw nga palang tutulong sa akin kay Jason. Partner nga pala muna tayo ngayon. Naaaliw na tumawa si Leo. Pero kapag partner, dapat magkakilala, di ba? Muling nabalot ng pagtataka ang mukha ni Ana. Bakit? Di pa ba tayo magkakilala sa lagay na to? Ikaw si Leo, ako naman si Amelie. Kamag-anak ka ni Jason at fiancé naman niya ako. Leo stared at her for a while. Di niya alam ang ekspresyon na nakalarawan sa mukha nito na mga sandaling iyon. Kung matatawa ba o ano. So I was right about you. Kapag guway makahulugang wika nito sa kanya. Naroon na hiwagaan ng dalaga, kasabay ng biglang pagbangon sa dibdib niya. Kung tingnan siya ng lalaki, para bang may alam ito sa sekreto niya. What do you mean? Sinikap ni Ana maging kaswal sa harap ni Leo para dito mahalatang kinabahan siyang bigla. Ngunit di pa rin niya napigilan ang pagkautal. Bahaga siya na paatras ng dumakwang ito at bumulong sa kanya. I know, you're not Amelie. Hindi ako sure kung kakambal ka niya o isang impostor lang, pero sigurado ko hindi ikaw ang fiancé ni Jason. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Hindi ako sure. Hindi ikaw ang fiancé ni Jason? Ramdam niya tinakasan ng kulay ang mukha niya. Para siyang malamig na hindi niya maintindihan. Di man siya nakaharap sa salamin, batid ng dalaga, kulang na lang lumuwa ang mata niya. Habang titig na titig kay Leo ng mga oras na yon, na nakatitig din sa kanya. May naglalarong ngiti sa mga labi nito. Oh my God, paano nito nalaman ang sekreto niya? Gayunman, wala pa rin balak umamin si Ana. Di pwedeng mabulila sa komisyon niya dahil sa tanong ito. Itatanggi niya ang nalalaman nito hanggat kaya niya. Ano bang pinagsasabi mo? You're a joker pala, Leo, ha? Marahang tumawa, kuno ang dalaga. Kahit ang totoo, gusto niya nang bumigay ang tuhod niya sa kaba. Wala akong kakambal. At kung di ako sa Amelie, sino pala ako? Doppelganger niya.
Lalong kinabahan si Ana nang makita ang pagngisi ng lalaki, halatang hindi niya nakumbinsi. Di mo naman kailangan mag-pretend kapag akong kasama mo. No worries. Di kita ilalaglag kay Jason o kahit kanino. Basta sabihin mo sa akin ba't mo ginagawa to. Biglang sumeryoso ang mukha nito. At yung totoo, naparanok ang dalaga. Gustong gusto niya nang kumaripas ang takbo. Nasa peligro na talaga ang misyon niya pero mas nanganganib siya. Siguradong paparusahan siya ni Jason kapag nalaman nito ang pagpapanggap niya. At sure siya na isa sa unang paparusa nito sa kanya ay ang pahimasin siya ng rehas. I know you're not a bad person. Yun ang first impression ko sa'yo sa unang kita ko pa lang sa'yo. Kanina. Namumot lang napatingin siya rito dahil sa nabakas niyang kaseryosohan sa boses nito. And for sure, you have a reason why you're doing this. Pero bilang first cousin at best friend ni Jason, hindi ako papayag na lokohin at paglaruan mo siya. Unless malaman ko at masatisfy ako sa rason mo. Tuluyan yatang nalulo ni Ana ang dila niya. So, pinsang buo pala ni Jason itong si Leo at di basta kamag-anak lang. Tapos best friend pa. Napaigtad ang dalaga nang tapikin siya nito sa balikat. Di niya mabilang ilang beses siyang napaisip. Kung pwede nga lamunin na lamang siya ng lupa para maglaho na siya. Come on, tell me. Medyo maliwanag na ulit ang anyo ni Leo. Malumanay pa rin ang pananalita. Ano ba talaga ang dahilan ng pagpapanggap mo bilang si Amelie? At ano ang kailangan mo sa pinsan ko? Answer honestly or else? He shrugged his shoulders. Pero makikita sa mukha nito na hindi ito nagbibiro sa banta nitong iyon. Ako mismo ang magdadala sa'yo sa mga pulis. Siguro aware ka naman that impersonating someone is a crime, right? Dahil sa sobrang takot at hindi na nakapag-isip ng kung ano-ano si Ana. Naramdaman lang niya ang sariling ulo na tumango at habang pagpapaliwanag kay Leo. Tama ka. Hindi nga ako si Amelie. I'm Ana, her twin sister. Paano mo nga pala nalaman na hindi ako si Amelie? Tanong ni Ana kay Leo na makarating sila sa tapat ng bahay nito na nasa loob lang din ng riding club na yon. Saglit na siyang na-amaze sa kabila ng kabang nararamdaman niya dahil lahat pa rin ng bagay sa lugar na yon tulad-tulad. Ilang ulit na nitong inassure sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi raw ito ay pinagsasabing sekreto niya matapos ang aminin dito ang buong katotohanan. Pero hindi pa rin nabawasan ang kabang nararamdaman niya. Ika nga, blood is always thicker than water. Paano na kasi siguro si Ana na hindi sasabihin ni Leo ang totoo? Sa pinsan nito, gaano man to kabait. Binuksan nito ang pinto at saka siya giniya papasok sa loob. Kahit nahihiyaman, sumama na rin si Ana. Bukod sa nagugutom na talaga siya, hindi siya po pwedeng umalis sa tabi ni Leo hanggat di niya nasisigurong hindi na siya ilalaglag nito. Please sit down. Maginoong tinuro ng lalaki ang malambot na sofa nang makarating sila sa sala. Katulad ng bahay na pinagdalhan sa kanya ni Jason kanina, may katamtamang laki lang din ang bahay ni Leo. Semi-bungalow lang din. Gayunman, di rin maikakailang karangyaan noon sa paligid. Mula sa exterior design na nakita niya kanina sa labas, hanggang sa mamahaling furniture, architectural texture, lighting at kung ano-ano pang luxury materials na naaabot ng mata niya na sandaling iyon. Napakalinis ng buong lugar. Wala siya nakikitang kahit anong wiring, kahit ang mga rugs na nakikita niya puro vintage. Wood flooring din ang gamit at di makakapal na carpets na nakikita ni Ana sa ibang ordinaryong bahay. Ganon na ganon din sa mansyon ni Jason. Piniliwanag na sa kanya noon ni Mrs. Grayson ang tungkol sa pagiging expensive na mga bagay na makikita niya raw sa bahay na yon para maging aware siya. Thank you. Pinaunlakan ni Ana ang imbitasyon ni Leong umupo siya sa mamahaling sofa na yon para suporta ng tuhod niyang kanina pa nang hihina sa kaba. Samantala nakatayo lang to sa harapan niya. Di tuloy siya makatingin ng diretsyo dito. Nahiya siya sa pagkadiskubre nito na sekreto niya. Maliban sa nadidistract siya sa mga nakikita sa loob ng bahay na yon, ay lihim siyang humahanga. Tumuon lang ulit ang tingin niya kay Leo nang marinig niya ito na nagsalitang muli. Sinabi ko naman sa'yo kanina, first cousin at best friend ko si Jason, kaya't kilalang kilala ko rin si Amelie. Mula sa pagiging adopted daughter niya, hanggang sa pagiging sunod-sunuran lang niya sa parents niya, he sighed. But I don't know na may twin sister pala siya. Kahit si Jason, sure ako na hindi niya alam yon. Wala na siyang maisip na isasagot dahil sa pagkapahiya, kaya't napayo ko na lamang si Ana. Hinayaan na magpaliwanag si Leo. At saka isa pa, alam ni Amelie na hindi Leo ang tawag sa akin na mga taong nakakakilala talaga sa akin kundi Axel. Kapag kasi Leo means si Papa yon. Paliwanag nito na nakangiti na.
Nag-fist bump din kami ng twin sister mo every time na nakikita kaming dalawa. Yun din kasi ang ginagawa namin ni Jason. Napapikit na lang si Ana at nakagat na naman niya ang ibang lalabi. Nahumapdi na yata dahil kanina pa niya napapansin ang pagkagatlabi dahil sa pagkapahiya. Huling-huli na talaga siya ni Leo. Wala na siyang lusot pa kahit ano pa ang gawin niya. Kaya pala nagpakilala ka sa akin kanina. Sa wakas, nagkaroon siya ulit ng lakas na loob na tumingala at tumingin sa lalaki. Yup, nakangiti pa rin tumangot ko si Leo. Kala ko nga magde-deny ka pa eh. Sa kabila ng pagkapahiya, napabuntong hininga ang dalaga. Tsaka seryosong mukhang tumingin kay Leo. I'm sorry. Di ko naman gagawin naman loko ng kapa kundi lang talaga dahil kay nanay. Mahal na mahal ko siya, di ko kaya may mangyaring masama sa kanya. Alam ko wala akong karapatang hilingan sa ito. Pero sana hayaan mo lang ako na matapos ang misyon ko para sa pagpapagamot kay nanay. After this, promise, ako mismo nga amin ang lahat-lahat kay Jason. At willing din ako na pagbayaran to kahit makulong pa ako. Basta't madugtungan ko lang talaga ang buhay ng nanay ko. Marahil nakita at naramdaman ni Jason na talagang nagsasabi siya ng totoo. At sincere siya kahit seryoso rin tong tumingin sa kanya. Bakit di na lang humingi ng tulong kay Jason? For sure, hindi kanya tatanggihan dahil kapatid ka naman ni Amelie. Bali lang sa kanyang 5 milyon. Pwede rin kitang tulungan if you want. Marami kaming hawak ng mga charity. Pwede naman na ipasok to ng case ng mother mo. Pakiramdam ni Ana, hinaplos ang puso niya. Ngayon lang siya nakahanap ng tao na willing agad tumulong at sa ganon kalaking halaga pa, kahit ngayon lamang sila nagkakilala. Pinatunayan lang sa kanya ni Leo ang first impression niya rito na isa tong mabuting tao at may malambot na puso. Ngumiti pero umiling ang dalaga. Maraming salamat pero may rason pa ako kung ba't kailangan kong matupad ang napag-usapan namin ni Mrs. Grayson. Hindi na lang niya sinabi ang tungkol sa banta na mag-asawang yon na itatakwil ng mga to si Amelie, oras na mabulilyasang pagpapanggap niya. At sana naintindihan mo kung di ko man masabi sa'yo. Pero rest assured naman hindi ko papahamak ang pinsan mo habang nagpapanggap ako. At di ko tatakasan na sabi mo nga, crime na ginawa ko. Sandaling di sumagot ang lalaki, ngunit pagkalipas sa ilang sandali, tumango din to. Don't worry, may isang salita naman ako, Ana. Like what I've said earlier, your secret is safe with me. As long as to pa rin mo ang pangako mo na hindi masasaktan si Jason. Pangako. Tinaas pa ni Ana ang kanang kamay niya. Ngunit sa isip ng dalaga, humingi na siya ng kapatawaran. Paano ba hindi masasaktan si Jason kapag nalaman niyang napaglaruan na naman ito ng isang babae at kapatid pa ng babaeng nanloko din dito? Maya-may napatingin sa ulit kay Leo nang may maalala siya. Kung ganoon palang close kayo ng kapatid ko, ibig sabihin, alam mo rin ang kasalanan ginawa niya kay Jason? Tanong niya rito kapag gawan. Seryoso pa rin ang mukha na tumatango ang lalaki, pero alam ko rin kung bakit niya yung ginawa. Kahit sa Jason, alam yun at naiintindihan niya. Mukhang di rin naman to aamin pag tinanong niya kaya di na siya nag-usisa pa. Alam din ni Jason kung ba't nakipagtanan sa ibang lalaki ang kapatid ko at naiintindihan na niya kamo? Di makapaniwalang tanong niya na ulit dito. Pero bakit gano'n na lamang ang galit niya sa akin? I mean, kay Amelie pala. Umiling si Leo sabay kibit ng balikat. Sorry pero sa tingin ko wala ako sa posisyon para sumagot sa tanong mo yan. Yes, we're best friends but I respect his reasons. Katulad din ng pagrespeto ko sa rason mo kung ba't ka nandito ngayon. Basta't mapapayo ko lang sa'yo, be patient. May trust issue sa Jason. Pagdating sa mga babae, ayaw niyang naloloko siya. He is the sweetest and kindest man I know, pero di siya madaling amuin pag alam niyang niloko siya. Napalunok si Ana. Di niya alam ang mararamdaman. Para siyang nabunutan ng tinik nang malaman mismo kay Leo na totoo naman pala na mabait ang dream boyfriend niya. Kaya lang kinabahan din siya sa huling sinabi ng lalaki. Tutulungan mo naman ako, Leo, di ba? He nodded. Of course, basta para kay Amelie at sa pinsan ko. Nakahinga siya na maluwag. Kailan pa tayo magsisimula? I mean, anong una natin gagawin? First, umupo to sa tabi niya. Pero may matinong espasyo naman ang natitira. Stop calling me Leo. Masyadong obvious na hindi ikaw si Amelie. Second, makipag-close ka sa akin kasi kahit best friend at pinsan ko sa Jason, pinagseselosan pa rin niya ako kapag nakikita niya kami magkasama ng kapatid mo. Yun lang? Kinabahan yata siya. Kahit wala siyang feeling sa lalaking to, di pa rin madali ang magpanggap na close silang dalawa, lalo't sobrang gwapo rin talaga niya. Di madali. Pero nakipaghalikan ka kay Jason kahit di mo naman talaga siya fiancé? Kailangan ma-threaten si Jason na pwede kitang maagaw kapag pinagpatuloy niyang pagtataboy sa'yo. Dagdag pa ni Leo, ay, ni Axel pala.
Simula ng mga oras na yun, sasanayin na pala niya ang sariling tawagin to sa pangalang yon. Selosong taong yon kaya hindi tayo mahihirapan? Eh paano naman kapag nakita tayo ng girlfriend mo? Don't worry, I'm single. Di rin ako babaero kahit walang babaeng biglang mananabunot sa'yo pag nakita magkasama tayo. Pabiro nito ang sagot. We, di nga. Di siya makapaniwala. Sa gwapo mong yan? Matamis tong napangiti. May similarity nga talaga kay ni Amelie. Bukod sa magkamukha kayo, pareho din kayong bolero. Natawa ng marahan si Ana. Nawala ng kaba niya. Panatag ng loob niya kay Axel. Malakas ang pakiramdam niyang magiging magkaibigan talaga sila nito kapag nabigyan sila ng pagkakataon. At isa rin yun sa pagkakatulad nilang dalawa ng kakambal niya. At kung sakali man si Axel ang kauna-unahan niyang kaibigan ng lalaki, hindi lang basta lalaki kundi bilinaryo pa at saksakan ng gwapo. Axel, lumabas ka dyan. Maya-may nagulat silang dalawa nang marinig nila ang malakas sa sigaw na iyon sa labas ng bahay nito. At sigurado si Ana na boses yun ni Jason. Parang galit. Speaking of, natatawang umiling lang si Axel nang sumulyap to sa pinto bago tumingin ulit sa kanya. Ano, handa ka na ba? Umusog ito ng upo papalapit sa kanya. Halos magkadikit na silang dalawa nang bumukas bigla ang pinto ng bahay nito at niluwanoon ang hindi maipintang mukha ni Jason.